Nagpasya si Lola na magpakita ng pag-aalaga. Pero halatang wala sa mood ang chef. Biglang pumasok si Emily at umorder ng honey jelly na may lasa ng Coca-Cola. Mukhang hamon, di ba? What? Oh. Sige, titingnan natin yan. Ay katsaw skant halagay de Mike. Nchwasing iyor. Malad sa larawan, pero kailan ganyang inumin lahat muna. Gustong gusto ni Mike ang cola. Oops, di yon maganda pero classic yon. Oh, Kadiri, bakit mo ginagawa yan? Sabi ni tatay na hindi malusog ang cola, pero ininom niya ang buong bote. Sige, bahala na. Ibuhos ang ilang Nerds candy sa bote. Perpekto. Ngayon, idagdag ang makapal na corn syrup. Eksakto kung ano ang hiniling ni Emily. Wala! At ang walang laman na garapon ng syrup ay diretso sa basurahan. Hindi na niya ito kailangan. Ang arte nila! Humihingi ulit ng paumanhin si Mike. Nagiging isang buong araw ng paghingi ng tawad. Isinara niya ang takip at sinimulang alugin ng mabuti ang bote. Hinahalo ang lahat ng maayos. Mukhang maganda. Magugustuhan ito ni Emily. Ngayon, kailangan munang magpahinga ng kaunti ang obra maestra na ito. Hoy, Mike! Anong ginagawa mo? Naiintindihan ko. Naipit siya. Isang klasikong bitag para sa mga mahilig sa matatamis. Buhay ka pa ba? Ayos lang siya. Tinanggal niya ang bote mula sa kanyang kamay at inilagay ito sa mangkok ng yelo. Lola, halika na. Naniniwala kami sa iyo. Pero walang swerte. Wala na siyang pulot. Ibig sabihin yan ay isang pagpunta sa pugad ng mga bubuyog. Iniisip ni Lola na ibibigay lang ng mga bubuyog ang pulot sa kanya ng libre. Lumalapit siya sa pugad na parang sarili niyang bakuran. Talaga bang iniisip niyang makikinig sila sa kanya? Pero tingnan mo siya, talagang ninakaw niya ang pulot pukyutan mula sa mga bubuyog. Balik tayo sa kusina. Bumalik si Lola na may tropeo. Tingnan mo yan, totoong honeycombs. Natatakot si Mike. Isang buong kawa ng mga bubuyog ang humahabol sa kanya. Si Lola ay kalmadong isinasalin ang pulot sa bote gamit ang spatula. Napakaganda nito. At ang kulay ay mahusay. Mga kaibigan, nasaan kayo? Ano ang nangyayari? Oh, ito ang mga bubuyog. Ang kanyang mga mahal na maliliit na bubuyog. Dumating sila para sa kanilang honeycomb at umalis na sila. Lola, huwag mo kaming takutin ng ganyan. Ngayon, oras na para isara ang takip at ilagay ang bote sa ref. Palamigin ito. Ang chef, ang ating henyo sa pagluluto. Sigurado akong magiging patok ang ideya mo. Kumuha siya ng cola, ginawang jelly, nagdagdag ng cola gummy candies, at syempre, ginto. Syempre naman, ano ang recipe kung walang ginto? Magiging masarap at marangya ito. Hinahalo niya ang lahat. Ang ganda. Ilagay natin ito sa isang walang laman na bote. Mukha itong gintong likido pero maganda ang itsura. Impresyonado si Mike at natatakot si Lola. Kailangan ng chef na mabilis tumigas ang ginto. Oras na para sa mabigat na artilerya. Likidong nitrogen. Pwedeng magpahinga ang ref. Si Lola at Mike ay nanonood na parang palabas. Usok sa lahat ng dako. Mukhang kamangha-mangha. Biglang naalala ni Lola na halos nakalimutan niya ang kanyang honey jelly. Kinuha niya ito mula sa ref. Ngayon, ayan na. Oras na para tikman ito. Una, ang honey jelly sa bote ng oso. Wow, siguradong napakasarap. Cool. Susunod, ang gold jelly ng chef. Mukhang mahiwagang. Tinikman ito ni Emily. Wow! Lasa talaga itong cola, eksaktong kung paano dapat. At sa wakas, ang jelly ni Mike na may nerds. Mukha rin itong astig. Kailangan mong subukan ito. Talagang kamangha-mangha. Napakasarap na parang malulunok niya ang kanyang dila. At ang hatol. Kuya Mike, ikaw ang pinakamahusay. Nagulat si Mike. Akala niya natalo na siya. Isang bagong araw, isang bagong order. Masama na agad ang mood ng chef. Pancakes ang gusto ni Emma ngayon. Mike, huwag kang mag-alala. Kaya mo yan.
Ang chef ay agad nagsimula sa trabaho, makulay na batter at maliliit na gummy bears. Maganda. Lola, huwag makialam. Bawal hawakan ng mga luto ng chef. May magandang ideya si Mike. May aso si Emily na ang pangalan ay Chloe. Kaya gagawa siya ng pancake bilang parangal sa kanya. Gamit ang itim na batter, iginuguhit niya ang outline. At pinupuno ito ng kulay. Pinipili niya ang pinakamagandang disenyo. Siguradong magugustuhan ito ni Emily. At syempre, mga pink na detalye. Isang laso at maliliit na mata. Ang natitira na lang ay baliktaran ito. Perpekto! Hoy, nasaan si Lola? Oh, umalis na naman siya. Samantala, nasa hardin si Lola at nag-aani ng mga gulay, mga karot, zucchini. At bumalik siya dala ang kanyang ani at inanunsyo na gagawa siya ng pancake mula sa mga gulay. Ginigisa niya ang lahat? Pagkatapos ay nagdagdag ng harina, itlog, at syempre, gatas. At ngayon kailangan mong haluin ito. Lola, parang professional ka na. Handa na ang batter. Ilagay na sa kawali. Sa tingin ko, oras na para baliktarin ito. Perfecto ito. Mike, ano sa tingin mo? Inilalagay ni Lola ang mga pancakes sa plato at naglalagay ng kaunting sour cream at kaunting dill sa ibabaw. Chef, sa tingin mo ba ay maayos ito? Wala siyang pakialam. Kinusta niya ang kanja mini pancakes, inayos ito day plato na parang ulo ng oso. Pagkatapos ay naglagay siya ng jam sa mga tainga. Na inadalubhasa ang chef sa presentasyon. Matagal nang naghihintay si Mike. Ihain na natin ang mga pagkain. Oh my! Una, yung mga pancake ni Lola na may dill. Oo, napasimangot si Emily. Malinaw na hindi niya gusto ang kahit anong gulay. Susunod, ang mini pancakes ng chef. Mukhang astig at syempre masarap ang lasa. At sa wakas, ang obra maestra ni Mike, si Chloe, ang aso. Tuwang-tuwa si Emily. Nasa itaas na naman si Mike. Panalo na naman siya. Guys, gusto mo ni Emily ng burger. At muli, inaasahan niya ang pinakamasarap sa mundo. Giniling na karne? Kadiri iyon! Sino ba ang kumakain niyan? Pero para sa kanyang kapatid, kailangan niyang subukan. Ako naman, sino bang nagbabaliktad ng patis ng ganyan? Oo, sigurado akong hindi ito magugustuhan ng kapatid mo. At bigla niyang naisip, gagawa siya ng matamis na burger? Nutella sa mga tinapay. Dagdagan pa. Matamis ang hilig ni Emily, sa totoo lang. Bingo! Lagyan natin ng marshmallow sa ibabaw. Ang sarap! Samantala, piniprito ni Lola ang mga buns at pagkatapos ay lumipat sa mga patties. Karaniwang bagay lang. Kailangan mo lang maghintay ng kaunti. Lola, huwag matulog. Kailangan mong tapusin ang pagluluto. Baliktarin ng patty. O, anong nangyayari? Sinusunog ni Mike ang marshmallows para mas maging masarap. Inilalagay niya ito sa burger, nagdadagdag ng gummy strips sa ibabaw at isinasara ito gamit ang isang bun. Handa na ang Sweet Monster. Ang chef, ang ating professional, ay gumagawa ng komplikadong likha, patties, bacon. At factos ay nagsimula siyang mag-assemble. Ketchup? Lechugas, patty, queso, kamatis, sibuyas, at bacon. At ngayon, inuulit natin lahat ng iyon ng ilang beses pa.
Napakalaking burger. Tapos na, at ito ay pang-itaas na antas. Lola, dapat mong sabayan ng chef. Naglagay kami ng mga sibuyas at syara. Siya mismo ang nagasin nito. Isang hiwa ng kamatis at maraming sarsa para hindi masyadong tuyo. Nilagyan niya ito ng tinapay sa ibabaw. Sa tingin ko, halos pareho ang laki. Hoy Mike, nasusunog mo na naman ang mga bagay? Iyan na! Handa na ang lahat! Panahon na para tikman! Nabigla si Emily sa laki ng burger. Hindi ito kasya sa kanyang bibig pero napakasarap. Yum, 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 yum. Wow, wow, wow. Susunod ay kay Lola. Hey! Paano mo ito nagustuhan? Hey! Oops! Nahulog lahat ng palaman. Hindi iyong gagana. At sa wakas, ang matamis na burger ni Mike. Mukhang kakaiba. Kaya kumagat si Emily at ibinibigay ang hato. Hindi gagaling. Talo si Mike at ang nanalo ay ang chef. Thank you very much. Si Enid ay naglalaro na naman gaya ng dati. Alamin natin kung ano talaga ang gusto ni Emily. O isang donut pala. Ang cute! Oras na para magsimula sa pagluluto. Kinuha na ng lahat ang kanilang mga gamit sa kusina. Pinupuno na ni Lola ng batter ang donut machine. At ano ang napagpasyahan ni Enid na gawin? Wow! Ang daming makukulay na batter. Simulan na natin agad ang pagbe-bake. Magiging napakakulay ng mga ito. Enid, magandang ideya iyon. At si Wednesday ay nakagawa na ng itim na donuts. Ngayon, nagpasya siyang gawing mas nakakatakot pa. Nagbuhos siya ng pulang icing sa ibabaw. Mukhang nakakatakot ito. Pagkatapos, dinidisenyo niya ito gamit ang vanilla cream. Mukha itong utak. Kinuha niya ang strawberry syrup para gawing mas masarap. O sino iyon? Yun si Tig, ang matalik na kaibigan ni Wednesday. Tinutulungan niya ang ating malungkuting dalaga sa lahat ng bagay. Nagpasya si Wednesday na ibuhos ang syrup sa isang mangkok. Ngayon, kumuha siya ng hiring-gilya at pinuno ito ng syrup. Mayroon siyang palihim na tingin. Tiyak na may binabalak siya. Nagpasya siyang takutin si Lola at si Enid. Aba, nagawa mo Wednesday? Pero huwag mag-alala, biro lang ito. Sa loob, hindi ito dugo, syrup lang ito. Naisip ni Wednesday na ibuhos ito sa ibabaw ng mga donut. Hindi mukhang masarap. Ngayon, tingnan natin kung ano ang ginawa ni Lola. Ang sarap tingnan ng mga donut. Ano ang gagamitin mo para sa dekorasyon? Oh, klasikong pulbos na asukal. Ang galing! Ang ganda niyan! At paano naman si Enid? Oh, wow! Kasing liwanag ng mga donut niya ang kanyang personalidad. Oh yeah! Ngayon, nagpasya siyang lagyan ng makukulay na sprinkles para mas maging maliwanag pa. Mukhang nahihirapan si Enid na buksan ang garapon. Oops, natapon niya lahat sa sarili niya. Nakakatawa yon. Enid, ang buhok mo ay puno ng sprinkles. Ipagpag mo. Ang mga sprinkles ay bumagsak ng perpekto sa mga donuts. Panahon na para ipakita ang iyong mga donuts kay Emily at tikman ang mga ito. Mag-enjoy sa iyong pagkain. Nagpasya si Emily na magsimula sa mga donut ni Wednesday. Medyo matapang iyon at mas maganda pa ang kinalabasan kaysa sa hitsura. Nagustuhan pa niya ang syrup. At paano naman ang mga donut ni Lola? Mukhang hindi niya nagustuhan. At sa huli, ang mga donut ni Enid. Pinakagusto niya ang mga iyon. Dahil hindi lang sila sobrang makulay, kundi masarap din. Ang galing. Ibig sabihin, panalo si Enid. Binabati kita. Bagong round. Ano kaya ang gusto ni Munting Emily ngayon? Isang shake. Madali lang. Dapat kayang gawin ito ng lahat. Si Enid during chess. Now naglagayan siya ng maraming matitigas na candy sa isang hulma ng tasa. Ngayon, inilalagay niya ang lahat sa microwave. Pinapainit ito.
Natunaw na ang mga candy. Tingnan natin kung ano ang ginawa ni Enid. Medyo curious din ako. Nice. Wow! Oh, wow! Matamis na nakakain at hasas. Kaya ano ang ilalagay mo sa loob? Skittles. Siyempre, inayos niya ito ayon sa kulay. Magiging napakasarap nito. Ang talino niyan. At ano ang ibubuhos mo sa loob? Sprite! Siyempre, gustong-gusto ng lahat ang Sprite. Pero heto na ang isa pang problema. Hindi ito mabuksan ni Enid. Oh, ayan na siya. Ibinuhos niya ang lahat sa sarili niya. Ayos lang iyon. Ibinuhos niya ang natira sa mga tasa. At ngayon, dinidisenyo ito ni Enid gamit ang whipped cream at maraming candy. Magaling! Enid! Nagawa mo! Sino ang susunod? Nagpa siya si Lola na gumawa ng veggie smoothie. Sa tingin ko, hindi lahat ng bata ay gusto ang ganyang bagay. Pero tingnan natin. Anzas! Nakednevog ehels ang lahat. Siguradan punait ng vitamin. Ngayon, ibuhos ito sa baso. Mukhang medyo kadire. Hitines patibins para talunin si Lola. Nakaisip na si Wednesday ng isa pang nakakatakot na inumin. Tingnan natin. Dinisenyo niya ang baso gamit ang strawberry syrup. Pagkatapos ay nagbuhos ng Sprite sa loob, nagdagdag ng kaunting berdeng food coloring. Mukha itong isang potion. At ngayon, isang gawain para kay Fig. Kailangan niyang nakawin ang whipped cream. Oops, hindi nagtitiwala si Lola kay Fig. Ingat, buhay pa rin siya. Natapos ni Thing ang gawain. Ngayon, nilalagyan ni Wednesday ng whipped cream ang inumin at nagdadagdag ng eyeball. Emily, subukan mo ito at magdesisyon kung alin ang mas gusto mo. Unang-una, ang cocktail ni Wednesday. Mukhang nakakatakot. Pero nagustuhan ito ni Emily. Ngayon, ang inumin ni Lola ay ibang usapan. Kirchi Dini type Nason. And Wednesday ay ang cocktail ni Enid. Ang galing! Panalo na naman si Enid. Nasa winning streak siya sa pagluluto ngayon. Panahon na para sa bagong putahe, spaghetti. Mukhang madali lang ito, kaya ito ng lahat. Lola, huwag matulog, oras na para magluto. Nilagay na ni Lola ang spaghetti para pakuluan. Oh my God! At ano ang naisip ni Wednesday? Kumulo na ba ang tubig? Ting, tulungan mo kami at tingnan. Aba, huwag kang magalit. Kailangan lang naming siguraduhin. Enid, paano ka naman? Nagpasya siyang gawin ito sa mahirap na paraan. Gumagawa siya ng pasta mula sa simula. Una, ilang hari na. Sunod, isang itlog. Oops! Masyadong marupok. Mag-ingat. At ngayon, handa na ang masa. Hinati ni Enid ang masa sa mga piraso. Kailangan kulayan ng food dye ang bawat piraso. Ngayon, makukulay na ang mga piraso ng masa. Susunod, igulong ang bawat piraso hanggang maging manipis na sheet at kupitin. Gumawa si Enid ng maliwanag at makulay na pasta. Luto na ni Lola ang spaghetti. Nako, nag-fog ang kanyang salamin. Hindi makakita si Lola. Kailangan niya talaga ng tulong. Enid, tulungan mo si Lola, buksan ang ketchup. Oh, Lola, maling direksyon. Ngayon siya ay natatakpan ng ketchup. Anong sakuna? Lola, nagpasya ka bang gumawa ng maskara ng kamatis? Oh, totoo yun. Ang pasta na may ketchup ay sobrang sarap. At ngayon, tingnan natin ang Miyerkules. Ang spaghetti ni Wednesday ay luto na rin. Nagpasya siyang kailangan nila ng kaunting kulay. At syempre, pinili niya ang itim. Kaunting tinta ng pusit. Tapos ketchup at isang eyeball. Malikhain yon. Handa na rin ang pasta ni Enid. Oras na para sa tikiman. Nice.
Emily, ano sa tingin mo? Ano ang uunahin mo? Nagpasya siyang magsimula sa itim na spaghetti. Huwag kang mag-alala, hindi ito sunog. Pero hindi pa rin niya nagustuhan. Mas masarap ang spaghetti na may ketchup. At paano naman ang makulay na pasta? Siguradong hindi ka pa nakatikim ng pasta na ganyan dati. At talagang gustong-gusto niya to. Malapit na niyang kainin ang buong plato. Panalo na naman si Enid. Lola, nakita mo ba? Oh, si Lola ay nakahanap ng cute na hair clip para kay Wednesday. Pero hindi niya ito nagustuhan. Tingnan natin kung ano ang naisip ni Emily sa pagkakataong ito. Isang salad. Astig, simulan na natin. Nagpasya si Lola na magsimula sa mga dahon ng litsugas. Pagkatapos ay ilang manok. At huwag kalimutan ng croutons. At kaunting keso. Mukhang masarap talaga. Pero may mas kawili-wiling bagay si Enid. Nagpasya siyang gumawa ng salad bouquet mula sa mga bulaklak na gulay. Ang cute naman. At ano ang gagawin ni Wednesday? Nagpasya siyang gumamit ng paminta. Binuksan niya ito. Nilagay ang salad sa loob. Tapos isang hiwa ng pipino. At sa wakas, mga mata ng oliba. Isa itong halimaw na gulay. Sana hindi matakot si Emily. Alin ang uunahin mo? Maganda ang hitsura ng bouquet, pero hindi nagustuhan ni Emily ang lasa. Ngayon, ang salad ni Lola. Kaya ano sa tingin mo? Oo. Binigyan niya ito ng 5 sa 5. At paano naman ang salad ni Wednesday? Oh, Wednesday, masyadong kakaiba ang mga ideya mo para kay Emily. At ang nanalo ay drumroll, si Lola. Binabati si Lola sa kanyang unang panalo. Ang galing! Sa wakas, nasa kanya... Huwag magmadali, Nicole! Kailangan nating maghintay at tingnan kung ano ang nasa isip ni Roxy. Oh, wow! Yan ba ay isang cake? Oo, ito nga. Kumpiyansa si Nicole sa sarili niya. At mukhang kumpiyansa rin si Lola. At para sa chef, napakadali nito. Mukhang oras na para magsimula. Mukhang may tunay na eksperto tayo dito. Tingnan mo kung gaano kaganda at kahusay niyang ginagawa ang masarap na cake para sa mahal nating si Roxy. Ang gaganda ng mga kulay. Sana magawa ko rin yun. At, syempre, ang chef ay may espesyal na lalagyan na may lahat ng kulay ng bahaghari. Aling kulay ang uunahin niya? Oh, wow! Ito ay talagang kamangha-mangha. Napakaliwanag at makulay. Isang tunay na bahaghari sa mga ulam. Ano ang ginagawa ni chef ngayon? Oh, mukhang maglalagay siya ng cute na maliit na mukha sa ating bahaghari. Isa siyang tunay na dalubhasa. Lola, paano ka naman? Ipakikita niya sa atin kung ano ang hitsura ng isang tunay na obra maestra, isang cake na hugis puso. Talagang espesyal iyon. At ilang masarap na layer ang magkakaroon nito? Oo. Isang kamanghamanghang himala ng tsokolate. Sigurado akong hindi mo maiaalis ang iyong mga mata rito. Ito ay kamangha-mangha. Pero malinaw na nagkamali si Nicole. Nicole, ito ay talagang kakilakilabot. Kailangan mong ayusin ito kahit papaano. Aba. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Mag-ingat sa apoy. Ano ang ginagawa niya? Ayos, tinunaw niya ang tsokolate at narito na ang pinakamasarap na sprinkles. Sige, Nicole, naniniwala pa rin kami sa'yo. Ayos, paano kaya ang kalalabasan nito? Oops! Hindi. Mukhang malas ka, Nicole. Kaya, Roxy, paano mo nagustuhan ang rainbow cake? Sabihin mo sa amin. Last round of our deck. Oo, nagustuhan niya ito.
Ngayon oras na para tikman ang tsokolating puso. At mukhang mas gusto niya ito. At ano kaya ang masasabi niya tungkol sa cake ni Nicole? Hindi! Mali talaga yan. Kaya, alin ang pipiliin mo? Yay! Panalo si Lola. Hoy, Nicole! Heads up! Ngayon gusto ni Roxy ng masarap na spaghetti. Hada anates de Nicole, nan cares surets de Lola. And works out on chef, what is ang problema? Dahan-dahan lang, Nicole, wag magmadali. Si Lola ay malinaw na pumupunta para manalo. Wow, ito ay tunay na martial arts ng sausage. May paparating na kawili-wili. Oh, yakap, syempre. Ang tuso mo, Nicole? I love you. Tingnan mo kung paano bumubukas ang mga sausage. Nakakatawa yon, pero mas kumpiyansa ang ating chef. Hindi ito ganoon kasimple. Mas mabuting ikaw na ang magluto ng spaghetti, lalo na kung ikaw ay isang tunay na dalubhasa. Ay sinjo at frame problem yourself for payo. Isang tunay na perpektong kusinero. Tingnan mo lang ang magandang kulay. Aba. Talagang kamangha-mangha ito. Tingnan mo kung ano ang dumarating. Magiging napakaliwanag nila. Oh, wow! Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. What? At handa na ang makulay na spaghetti. Pero hindi mo dapat kalimutan ang malamig at masarap na jam at gummy bears, syempre. How, chef? Siya wag tayo the professional. Tingnan now, hindi bang ginawa ni Lola. Aba, napaka-cute naman yan. Ahoy, Nicole! Bilisan mo! Patayin mo na! Oh, nasusunog! Nasusunog! Halika na! Hindi niya kaya mag-isa! Tulungan mo siya! Oh, Nicole! Kailangan mo talagang maging mas maingat. Sige. Palagi kang may backup na plano. At ano yon? Instant noodles, syempre. Oh, Roxy, hindi talaga yan ang gusto mo. At hindi ito masarap. Sigurado ako. Oh, hindi ito maganda. Huwag kang malungkot, Nicole. Deze is Marcus Zewel Masterflash is si Butirit e Helen gustong-gusto niyo eh. At ngayon, ito ang putahe ni Lola. Sa totoo lang, sinubukan niya talaga. At ngayon, malalaman natin kung sino ang mananalo sa round na ito. Oh, Lola, syempre, masaya kami para sa'yo. Aba, isang masarap na milkshake. Arsatan na ng ating chef, si Lola ay hindi, pero si Nicole ay sobrang kumpiyansa. Sige, ipakita mo sa amin ang kaya mong gawin. Gustong-gusto namin ang iyong enerhiya. Huwag kang bumagal ngayon. Baka manalo ka sa round na ito. Oops! Patayin mo! Wow, Nicole, talaga? Sige, meron ka bang anumang kawili-wili sa iyong backpack? Aba, tingnan natin. Yahoo!
Ang bote ay napupuno ng iba't ibang masarap na bagay. May pagkakataon ka pang manalo. Hoy! Gumagawa ka ng ulam para kay Roxy. Hindi para sa sarili mo. Iwanan mo siya ng kaunti. Ang pangit na dighay. Sobrang lakas niyan, Nicole. Sige, ayos lang. Pwede na yan. I've got it. At ngayon, tingnan natin kung ano ang meron si Lola para sa atin. Sariwa at sobrang masarap na berries. Mukhang talagang interesante ito. Malamang magiging masarap ito. Si Nicole ay patuloy lang sa kalokohan. Ang cute niya. At narito na ang mga berries. Pero hindi talaga ito para sa iyo. Sige na, Lola, ipakita mo sa kanila kung paano ito ginagawa. Hindi natin kailangan mga iyo. Mga berry sa isang bag. Well, pwede rin yan. Kapag kailangan mong durugin ang isang bagay, tama lang ang pamamaraang ito. Anong susunod? Tama, magdagdag ng gatas. At haluin ng mabuti ang lahat. Ang kulay ay talagang kamangha-mangha. Cheer up, Nicole! Sa tingin ko, may naisip siya. Ang galing ng light trick na yan! Nicole, ang kulit mo! Pero ang saya talaga nun! Hindi mo dapat takutin si Lola ng ganyan. Sige, tuloy na tayo. Isang tsokolateng itlog. Interesante yan. Tingnan natin ng mas malapitan kung anong masarap at kakaibang cocktail ang gagawin ng ating chef. Wow! Tingnan mo ang galing sa paggamit ng kutsilyo. At ibinubuhos niya ang inumin sa loob mismo ng tsokolating itlog. At naglalagay siya ng whipped cream sa ibabaw. Nakakatakam ito. Roxy, mahirap na pagpili ito para sa'yo. Isang super bote. Sige na, subukan mo na. Okay, kumusta ito? Sa tingin ko gusto niya ito. I love you. Narito na ang isa pang milkshake mula kay Lola. Mukhang hindi ito nagtagumpay. Talagang kakilakilabot, di ba, Roxy? Huwag kang mag-alala, Lola. Ngayon, ito ay talagang kawili-wili at napakasarap. Tingnan mo lang kung paano siya kumakain. Thank you very much. Mukhang may panalo tayo sa round na ito. Congrats sa ating chef! Magaling!